mga 50s na tape, naagnas na, hinahawakan mo pa lang. So, yun yung specialization namin. Yung Naka-gloves kayo nito. naka-gloves, naka-lab gown, ilalatag namin, tapos ililift namin yung content ng tape na yun para i-digitize. Ang galing siguro maglinis ng VHS nito. hindi na yung tracking, no? Tapos alcohol, tapos May pwesto siya sa SM. The Pod Network Entertainment. Isa dyan, tsaka isa dito. Ay, tunay na yan? Tunay na to. Ah, Di ba tunay pwede na to? salamin na lang? Salamin na lang para mas mura. May salamin doon. Hindi, siyempre, papakita natin yung mga Wala pang kuryente. Tapos, tunay na daw to, recorded na to. may Bilog lang yung pang 7-Eleven. yung bilog, no? Yung ginagamit sa corners. Check. Tayo, ito yung test check. Gumagano'n lahat tayo kasi Hey, yo. testing na Hello. bagong equipment. Check. Testing new equipment. Ito na ba ang bago nating equipment? Ito na ba yung check. Ito na mismo yung bibili Yung natin. nasa... Ito yung bibili Ayaw, ko, ayaw, James. ayaw kasi Ay, gamit hindi pa na. to. nasa kahon pa. Sahod pa. Welcome to the Cool Pass! Episode 742. Exclusive. On Spotify and YouTube. Pa-pa-pam, 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 pa-pam, bibili. Para ka nagre-request sa nanay mo. Pag may gusto ka, ano. Ito na ba yun? Bibili na ba natin to? Ito na yung Huwag mo setup na nga natin. muna Nasaan ba tayo ngayon? Sa Forerunner tayo ngayon, Forerunner Technologies. Kasama natin ang isa sa mga batikang sound engineer sa Pilipinas. Na si Nonong Thank Balina. you very much. Di sinulog. Papihit lang kayo, ha? Oo. Si Mark Lakay ang tumutulong sa atin ngayon mag-setup ng bagong audio system ng studio. Para malaman natin kung na batikan talaga. Ano ba ang... Saan ba nakilala si Mark? Siyempre, ako na muna magbibida sa'yo, Mark. Ha? Yan, bida mo. Pero, para baka mapabilis dagdagan mo na ka lang. eh. Siyang sound engineer ng Eraserhead. Oh! Oo, di ba? Sige, bibili ko na. Budget na lang kulang. Tapos nag-work din siya sa movies, Oh. sa live events. Ha? Oh, bibili ko na nga. Alam ko si Rex Navarrete, ikaw din ang tumira nung CD niya. No? Tama ba? Hindi. Hindi ba? Sinabi ko, yun lang. Hindi, pero yung mga live events lahat, pag sound engineer, si Mark Lakay, go-to yan. Award-winning din yan sa mga movies na ginawa niya ng paano bang tawag doon? Arreglo? Sound design. Sound design. Tawag doon sa pelikula. Oo. Sa ano ba yung sa Eraserhead? Sa live events ba to o sa Sa studio? live, nung 90s yun, nung nag-uumpisa sila hanggang mga 99. So, mga 91 to 99, ako yung tour engineer nila sa mga live events. Tapos, minsan din, tumutulong ako sa recording at nagpo-produce ng ibang mga kanta na hindi kasama sa album. Yung mga sa mga EP, mga ganun. So, yun. Madali ba sila katrabaho? Oh, madali sila katrabaho kasi kaibigan ko sila eh. Before ako naging empleyado, kaibigan ko sila. So, yung pakikitungo, parang tropa. Sinong pinaka-friend mo doon? Lahat sila actually. Lahat sila. Iba-ibang facets ng pakikitungo. Tulad ni si Raymond. Si Raymond nung na-kick out sa dorm, sa amin tumira. Parang gano'n. Tapos, kasi nga tropa eh. Diba? Tapos naging kabanda ko pa siya. Si Buddy, tsaka si Ernest, yung mag-asawa. Yun, tropa kasi music. Bahista siya, bahista ako. Ganun. Si Marcus, siyempre, sound trip. Parehong blues, funk, mga ganyan. Iba yung Old na-expect ko rock. sasabihin kay Marcos. Anong trip pa? At marami Maganda. Si Ellie. ibang biyahe yun. Tapos, si Ellie, more on, wala, generally kaibigan siya dahil nga, yung pakikitungo niya, mas interesado siya kung paano ipoproduce yung tunog niya ng maayos. Tapos, iba pang mga lakad, mga gimmick.
Music, generally. Pag may kanta si Ellie, talagang inuupuan yung dalawa na parang kung paano areglohin na. Hindi ako nag-aareglo. Bale kung anong needs nila on stage, mas doon kami nagwo-work together. Pero off stage, siyempre, tropa, di ba? Buti ka pa, kaibigan mo sila, hindi sila mag... Oh. So ikaw lang ang tulay Oo. sa mga kaibigan nila. Dahil may mga Hindi, pictures si hindi. Jeannie, nandun sila natutulog yung Eraserhead sa bahay. Sa bahay, nila, Mark. kahit doon sa Dupax. No? Talaga? Oh. Ano, Muman? Kinukunan ni Jenny ng picture yung eraser at habang natutulog. Sa sofa nga daw natutulog. Sa sofa lang. Sofa, doon sa Dupax, sa flooring, doon sa second floor. Na kung saan doon naman si GB tumira na matagal. Oo. Oo. Isang taon akong... Nakulong. Nakulong kami doon nung pandemic. Isang taon kong nahihirapan. Kasalanan ko yun. Uwi na kayo bago mag-lockdown. Susunod na lang ako. Pero hindi ko alam, isang taon pala bago magbukas. Kasi ikaw yung naiwan. Hindi, naiwan ako dito sa Maynila kasi nga, yung isang anak ko mag-graduate na hindi rin nagmarcha dahil nga nag-lockdown, di ba? Hindi ko rin hindi rin natin alam lahat kung ano mangyayari. Akala natin linggo lang yung pagitan, hindi pala buwan pala, taon. Dahil sa'yo, Mark, nakapag-perform doon Eraserheads. Ano pa ba mga bandang nakapag-perform sa Dupax? Sa Dupax? Oo. Parokya ba? Parokya din? O hindi na kayo nagdala nun? Ang swerte naman ng Dupax. Oo, ano? Eraserheads. Hindi, basta parang ano lang, kasi may show sa Isabela, sabi ko itahi na rin natin sa Nueva Vizcaya, di ba? So, parang gano'n. Saan sila nag-perform doon? Kasi ang ganda ng lokasyon ng bahay ninyo doon eh. Hindi sa Dupax mismo, sa sentro, sa Bayombong. Kasi mas malaking venue, mas maraming tao doon. Kasi kung sa Dupax, magsasakay yun. Tsaka mga Pinapark yung, parishioners. pinapark yung kalabaw doon sa gilid. Ano? So, yun. So ito, kaya si Mark yung kinuha natin to help us with the sounds. Kasi, Dahil tayo ang eraser heads ng podcast. Ganda yun Yung ba yun? hindi tayo Diba? magkakaibigan. For show lang ko eh. Sino si Marcus? Wala ako yung... Hindi naman yun yung pinag-uusapan. Gusto lang niya sabihin talaga na wala siya. Random lang. Si Ivan na yung nagsasabing, biblip ko yun ah. Friend mo sila. Sige, blip mo na lang yan. Ito na yung next phase kasi din natin as a podcast is to be able to improve also yung meron tayong setup, di ba? Kasi para meron tayong pinapangalagaan na Quality. na quality. Na hindi lang basta quality, kung i-up natin ng konti yung level ng recording, ng technology. Kasi nga nagulat nga si Fade nga nagsabi. Sabi niya, nagulat ako kasi nung kinausap natin si Mark, sabi ni Fade, nagulat ako na si Mark pa yung nagpupush ng new technology sa atin. Knowing na old school si Mark. Na parang dapat, Old di ba, school dapat old. Di ko parang nandun ka from the start, 90s eh. Kaya ba nag-start? 90s. High school pa lang ako noon. Parang fourth year high school. Kasi nagbabanda nga ako. So, ang heads, hindi rin pa signed noon. Hindi rin sikat sa mainstream. Magkakasama na kami noon. Nagigig kami kung saan-saan. Sa UP, ganyan. Sa mga UP Mountaineers, ano pa ba? Musky Pops, mga ganun. Magkakasabay yung mga banda namin. Hanggang sa naging kabanda ko yung si Raymond. Magaling mag-keyboards yun. Nagki-keyboard siya doon sa banda ko. Na medyo classic rock. Yung mga Deep Purple, Led Zeppelin, mga ganun. Which is, nung time na yun, kabanda ko naman si Mike Elgar ng dating River Maya. Na matagal, grade 7 to second year college. So, may banda kami. Tapos, nung nakilala ko si Raymond, sabi ko, magaling mag-keyboards yan. So, jumam. Naging kabanda namin dun ni Mike. Ngayon, sa pagiging sound engineer, gaano ka-importante yung nakasabay ka sa bagong technology? Kasi nang naano mo sa amin eh. Hindi, parang sa akin kasi, sa amin, ang strength ko bilang isang sound engineer is, alam ko yung
napag-aralan ko at na-master ko to a point yung basics and fundamentals. Kasi doon naman nakaangkla lahat ng technology. Kung alam mo yung basics, alam mo yung physics, alam mo yung electronics and all, doon naman nakadesign lahat yun sa basics. Kumbaga sa music, hindi magiging Mozart, Beethoven ang mga compositions kung hindi mo alam yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Nabanggit niya yung physics. Ititest ka namin ngayon, Mark, ha? Anong physics yan? If a train is traveling at 200 kilometers per hour, Anong sound ng Ganda. mga tao sa loob pag umampas? Maglalagay ka ba ng mga surround na mic para mas marinig yung aray? Hindi, pero, Walang pamalo. hindi, pero meron ka ba na-encounter na kuwari mga... Kuwari si Aiba. Si Aiba kasi medyo na at home na rin siya sa setup niya. So parang paano mo na-introduce or convince yung mga new sound engineers or old sound engineers to adapt to the technology? Okay. Hirap din kasi Para sa magtiwala sa akin Kuwari yung mga bagong kotse ngayon, sobrang high-tech na, touchscreen. So ako, natatakot ako na pucha, paano kung may nasira dyan? Sira lahat. Hindi ko na magamit yung kotse. Unlike yung mga old school na sasakyan na parang simple lang siya gamitin. Parang ganun. So sa audio, I always go back to my basics. Kung paano ko ba ilalagay? Kung alam ko hanapin nyo sa tape deck, nabutan nyo lahat yon. Alam nyo hanapin yung fast forward, play, stop, record. Meron din yun sa bagong technology. Kailangan mo lang kalikutin. So, for example, nung lumipat ako ng industriya from audio to film, inintroduce ko yung disiplina namin dun sa recording studio na mag-multitrack dun sa film. Kasi ang pelikula noon, mono or mixed stereo, pumapasok na sa camera o pumapasok sa TOC, sa tape record. Ngayon, Pag sinabing ganyan, para sa mga hindi nakakaalam ng mga technical terms, ibig sabihin, pag pumasok na sa camera yung mix hindi mo na pwedeng ipaghiwa-hiwalay lahat ng mga mic na, yung itong 6 na mic na to, hindi mo na pwede ipaghiwa-hiwalay. Unlike nung ina-advocate ko nung pumasok ako ng pelikula na mag-multitrack tayo para si editor pwede pa niyang i-mute or i-edit yung bawat mic na nandito ngayon. So, papasok ngayon doon sa sa camera system na hiwa-hiwalay yung mga mic. walang speaking lines yung isa no? Gumagalaw lang siya. Pero Kasi nanghipo siya. walang Tanggalin niya. speaking lines pero nagbabrush yung microphone dun sa lapel niya, umiingay, na kukuha yung ambience. So, i-mute mo na lang yon para hindi nagko-compound ng tunog o ingay dun sa output ng palabas. Tsaka usually naman, ang bagong technology talagang ginagawa yan para mas mapadali yung buhay. Yung operation and May workflow. purpose no? Hindi naman siya... Oo. Kasi kunyari, yung sinasabi ni Mark na kumaskas yung isang Yung eksena damit, mo. damit dun sa lapel. Oo. Uulitin niyo yung buong eksena kasi nasira na yung buong Oo. Pero so, pag call si soundman na kayang i-mute yan sa edit na hindi maririnig yung kaskas, i-go ni direct yung i-good take ngayon. Kasi maganda naman yung visual Yung audio lang, pag may monitor si direct, narinig niya, hindi rinig yung bulong, mas narinig yung kaskas. Naka-multitrack, nakahiwalay sa ibang tracks yung mic ni character 1 sa character 2. Bumulong si character 1, pero kumaskas yung mic ni character 2. Alam mo kung ano yung binulong ni Character 1? Ano? Kumakaskas yung mic sa Maganda. So yun, galing. yun yung ina-advocate namin nung pumasok kami ng pelikula. Ano ang kadalasang dahilan ng mga old school para hindi tanggapin yung technology? Comfort zone and workflow. Wala, sanay na kami diyan 'Di ba? Mas madali kami magtrabaho. You have to look at it at the whole process and whole picture.
hindi lang sa'yo tumitigil yung production process. Meron pang nasa dulo nun, parang 50 steps more. Di ba? So, kaya yun, yung... Well, kadalasan sa ganyan no, yung mga matatanda yung nagre-resist ng change. Oo and hindi. Oo dahil nga yung workflow, nakasanayan na nila. Ayaw na lang baguhin kasi makakapagtrabaho sila ng mabilis. But in the long run, nagsaslow down yung process dun sa bandang dulo. Kaya si editor, parang, uy, kahapon pa yung deadline niya na. Di ba? Parang ganun. So, More on comfort zone talaga eh. comfort Katamaran zone, oo. din mag-improve. hindi naman katamaran. Takot, kasi, yung iba takot eh. Oh, yung takot, yung ano. I would say parang go back to your basics. Kung alam mo yung basics mo, kahit anong pang ilabas ni manufacturer na bagong technology, kaya mong hanapin yung basics doon. Kaya na-appreciate ko din yung ginagawa nyo dito sa Forerunner. Yung sinasabi mo may training. Oo, ang mainly ginagawa ko dito sa Forerunner ay nagtayo kami ng knowledge center, which is basically by the name itself, it's a learning center or continuing study center on the technologies of Sound engineering. sa audio engineering, sound technicians, lighting technicians, video technicians, electrical, kuryente, etc. Para kahit anong ilabas ni manufacturer na technologies or platforms in the future, itinuturo pa rin namin how to use it, how to operate it, how the basics Yung mga fundamentals. and fundamentals were used in designing new technologies. Para hindi na Para pag-iwanan, no? para yung buong industriya mismo, regardless of brand, yung buong industriya umaabante ng maayos. Hindi yung nagsisiraan, brand wars, mga ganito ganyan, convenience nito, convenience niyan. Hindi eh. Dapat tayo lahat sabay-sabay tayo nag-aaral para yung buong industriya umaabante ng mas progresibo, kumbaga. Very siya eh, parang pareho lang din siya sa iba't ibang industriya. Kasi iniisipan ko rin. Kasi para sa mga hindi nakaka-relate na nasa ibang industriya, ganun din ang sa ibang industriya. Laging mayroong mga taong nagre-resist. Merong laging matatanda sa opisina na ayaw ng change na okay na paper lang. Kasi dati, nangyari sa amin sa opisina, sa IT, lalong madalas yan kasi mas mabilis ang bago ng technology sa IT industry. Dati, nagsimula kami sa papel na iikot ka sa lahat ng mga manager, papapirmahan mo yun for clearance. Isa-isa. Para Job order, parang gano'n. hindi siya job order. Parang kung may babaguhin ka sa production, kailangan Approval aprobado lang lahat ng manager. Walang gumagamit nung sistema na sige, pagka i-file mo lang to sa system, meron kami nun service desk or service now. So pag final mo doon, manonotify na lahat ng manager. So click lang sila kung approve or hindi. Hindi ka naiikot sa buong... So imagine mo yung masasave na time doon, di ba? Oo, ang daming... Minsan baka maghapon, di mo pa mapapirmahan lahat. kung marami. Tumatagal ng 1 linggo. Nakabakasyon yung Oo. huling pipirma. Oo. Di ba? Iiwan mo yun sa desk niya, tapos every hour, sisilipin mo, dumating na ba siya? Parang, ba't nakapatong pa rin? So, ang ginagawa ko nun dati, pag nakita kong wala pa yung manager, pupunta ako sa table niya, iaangat ko yung Pwede din pala sa school yan eh, di ba? Yung pag-clearance, di ba? Yung Oo. pagpapirma sa mga professor. Kaya Hindi ko nga, nga alam kung ba't ginagawa pa yun, yung manual na pirmahan ng clearance. Yung sa mga school. Sa schools di ba? Dati habulin mo pa yung teacher mo. No? Nandito daw si Rom, si ma'am. Tatakbo kayo lahat doon. Oh. Tsaka payabangan kayo kung sino na may pirma dito. Uy, tapos na ako dyan. oo, nasan si ano? Saan mo nakita yan? Oo, Sakto, nasa cafeteria siya eh. hahabulin nyo lahat Oo, yun. pupunta Punta mo. kayo sa mga... Pero yun ang masaya nung high school. Parang treasure hunt. Oo. Totoo. Parang naglalaro kayo ng yung babiyahe kayo tapos may mga clue. Ano nga yun? Scavenger hunt. Hindi yung sa pinapalabas Amazing na Race. Amazing Race, parang Mas Amazing mahirap Race. sa UP kasi mag-jeep ka pa eh. Oo nga no. Oo nga no, hirap to no. Oo, kaming build. Kaya na... Sa UST nun, hirap na ako kasi iba't ibang building pa yung mga prof. Talaga? Oo. Sa CEU, walang class card.
Huy, gagi. Ano? Sumakay ako dun sa hybrid na kotse, yung pwedeng gasolina, tsaka pwede rin yung electric. Ha? Kaso nahilo ko sa loob. Ayoko nung amoy. Huwag ka mag-alala. Meron din kaming hybrid dito. Ha? Parang iba yung binibenta mo ah. Ito na ang... Hindi pwede yan. Hindi man hybrid yun. Hindi pala. Hydro yun. Ito pala. Ito, may hybrid din tayo dito. Ang Tai Chi Liniment Cool Stick. Tai Chi Cool Stick. Hybrid din to, parang yung coaching na sakyan mo. Kasi ito, inhaler, saka Oh. liniment. Meron din ako niyan, kulay green lang oh. Pare-parehas tayo ah. Alam mo kung bakit hybrid to? Kasi pag binuksan mo yung ilalim, may bulita siya. Roll on. Roll-on. Liniment. Liniment. Liniment roll. Yung ibabaw, ano? Yung ibabaw, Inhaler. inhaler. Ay! Tingnan mo. So, Wow. so hindi lang pala kotse ang hybrid. Pwede na rin pala. Aray ko, sakit sa mata. Ang tapang. Ang tapang talaga nito. Hindi ka talaga. Grabe. Ang pampatanggal, ako na yung berde yung pantanggal dyan. Oo, berde. Wag, hindi ganyan. Sarap. Mga Tai Chi, inhaler, liniment, 2-in-1. Parang Hindi ka hybrid na mahihilo kotse. sa biyahe. Oo, ano meron sa inyo? Basta piniprint na kagad kung pass o fail, tapos wala nang papirma. Yun ang- legit ba yung school nyo? Innovation. CEO yan, men, CEO. CEO ba yan? Bago ka pa upumakal, nakalagay na ron kung anong grade mo. Makikita mo, no, ganyang kakapal yung class cards. Tapos pinatong ni James yung pinapapirmahan niya sa opisina sa ibabaw. Sino yun? Tangina kasi yung mga teacher na yan, iba gusto nagpapahabol. Oo, kasi alam nila di ba? Hindi naman ako gano'n nung nagturo ako. Tinamaan ka, ha? Tinamaan ka kagad. Nagturo ka sa... Lasal ba? Lasal, College of St. Benil, sa Assumption, sa Saints ko. Uy, St. Benil to si Mascom, ano? Oo nga, natataas nga ng kamay. Music Production, Multimedia Arts. Naabutan mo si Mark, Ivan? Hindi na kami nag-abang. Siya yung gumawa ng curriculum nyo. Tapos ngayon ayaw mo siya sundin. Tapos Puta, hindi di mo ko siya naman nire-respeto. Hindi mo siya nire-respeto, Ivan. Kasi sumabat ka pa eh. Nadamay ka pa. Kailan ka nagsimula magturo, Mark? Simula ako nagturo 99 ba? 2000. Oo. Ginagawa pa lang yung music production course ng College of St. Benilde noon. Kinuha kami para isulat yung curriculum na kasi nagsimula ako parang 3 estudyante lang yata. Pero umalis ako doon 30 students per class tapos parang 5 klase na yung tinuturuan ko. May ano ba? So medyo matagal, parang 8 years ako nagturo doon. Meron ka bang adjustment from... Ikaw kasi galing kang gigs, mga practical kumbaga, yung mundo mo. Tapos pagdating mo sa school, nagiging theoretical yung approach. Kasi may mga theories dyan, may mga science, may mga kung sino ang nag-imbento ng sound engineering. Yung mga ganyan. Sino nag-imbento ng sound. May adjustment ka ba doon? Kasi Sino nag-invento na si God. Dati lahat bingi, no? Kasi sa IT rin ganun eh. May mga tumatawid din may mga office mate akong nagtuturo din. Parang pinipigilan mo ba yung sarili mo na manghipo? Hindi, joke lang. Parang joke lang, hindi niya pinipigilan yung sarili niya. Hindi, walang hipo. Walang talaga. hipo, walang hipong involved. Pero yung parang, magtuturo ka ng totally wala talagang mga alam. So, ano yung preparation na ginawa mo pag tumawid ka dun? Para sa akin kasi definitely meron adjustments. Unang-una yung gising. Kasi 'di ba, alas 7 Oo, dapat alas 7:30 nasa TAF ka na. Sa Katipunan kami nakatira. Di ba? Yun ang gusto ko, sinabi niya alas 7 yung pasok, dapat alas 7:30. Nasa biyahe na siya. Siya teacher eh. Oo. Oo. Wala pang tapos- LRT nun. LRT2. Wala pa. Wala pa. So, yun. Ang mangyayari nun, definitely may adjustment. Pero hindi nga ako natatakot harapin yun. Dahil nga, confident ako dun sa fundamentals ko sa basics ko So, kahit anong pasukin kong facet of audio engineering or the audio industry, acoustics, recording studios, pelikula, live gigs, Hearing setup. aid.
kaya kong makipag-usap at least dun sa level na yon. Dahil naintindihan ko kung ano yung pinag-uusapan namin. Yun lang naman yun eh. Nung sinulat namin yung curriculum ng music production, ang instruction kasi sa amin, ang UP, Conservatory of Music, UST, Conservatory of Music, Saints Co, PWU, lahat yan, conservatory, meaning performing arts. LaSalle was known for business. So now, we should make music a business course. Yun yung instruction sa amin. Generally. So, O nga, no? Kasi prior to this, paano yung mga sound engineer nung araw? I mean, nung 60s, 70s, experience na lang? makikita nyo nga dun sa mga lumang picture ng Beatles, sa ano, it was a science. Naka-lab gown yung mga ano. Yung mga sound engineer. Mga sound engineer dun sa Abbey Road. So yun ba yung unang ano? Tapos yung faders, hindi ganun. Ganun, di ba? Yung ano? Kuryente, pinapadaan. So yun ba yung unang nilagay mo sa curriculum mo na ano, dapat lahat naka-lab gown? Hindi. Ang ano naman, ang basics ng sound is acoustics, which is hearing. So andyan yung biology, which is ang hearing, yung auditory, yung Tympanic membrane. the ear. Oo. Ano yung kung paano tayo nakakarinig. How we listen to sound and how our brain interprets sound. Isa 'yon. And acoustics, how sound is transformed from air into electronic image. Tapos digital. So nagiging image na siya, nakikita niyo na sa mga computers, di ba? So, yun. Saan ka anong course mo nito nung college ka, Mark? Prilo. Sa to, hindi, ito, Interdisciplinary studies. Ang major ko, Philo, tsaka Consular Diplomatic Affairs. So, multidiscipline course. Ako, bilang person, dami kong interest sa buhay. So yun. Pero nag-specialize ako sa hobby ko, which is music and sound production. So ito sa parang self-taught or ano? Apprenticeship experience and eventually nag-aral. Sino naging mentor mo? Marami. Sila Mike Pidero, mentor ni Angie. Isa sa mga mentor ko yun. Kaya pala minamaliit ka ni Ivan kasi minamaliit niya si Angie. Hindi naman kami namaliit. Idol nga niya. Idol niya ba si Angie? Galing Tapos, isa yun sa mga mentor ko. Actually, kausap ko siya kahapon dahil magtatayo nga kami ng lectures tsaka school. Tapos, si Dar Quintos, yung namayapang isa sa mga pinakamatandang audio engineers and acoustic engineers. Kayo nagdadab dati kay Enrile. Member din kasi ako ng AES Philippines, Audio Engineering Society, which is an international organization na meron dito sa Pilipinas na chapter. So, yun. Tapos eventually, nung 2008, nakaswerte ng isang grant. Pinag-aral kami sa Vienna, Austria, ng yung specialization. Sausage making. Yung specialization ko, which is Salami. audio. Audio archiving and tape restoration. Yan ba yung rason kung bakit kayo yun din nag-lead nung sa Eraserheads? Yung ba yun? Yung... Isa yon. Pero remastering? isa yon sa mga projects after our main project. Ang main project ko kasi is digital archiving ng Presidential Library and UNESCO tapes, yung People Power One tapes sa Radyo Veritas, di ba? Siyempre, nung 80s, tape pa lahat yon. Tapos yung isa is a research of Dr. Jose Maceda, National Artist for Music, na nag-research siya nung 50s hanggang early 2000s on lahat ng mga tribu. So, epics, oral tradition, music, chants, etc. From Batanes to Sabah. So, nirecord niya yung Rinecord niya lahat yon. Yun yung body of work niya, kaya siya naging National Artist for Music. Film o to o audio Hindi, lang? audio lang. Audio lang. Kasi musicologist siya. Oo. The study of music. So, rinecord niya lahat yon. So, may mga archives yan sa Presidential Library, sa UNESCO, at saka dito sa
Center for Ethnomusicology dito sa UP Music. Paano ang Eh, archiving niya? Yung, Tape, reel, ganun. tapos ikaw, Ako, to archive. Ang ginawa namin, inaral namin yung tape kasi yung mga 50s na tape, naagnas na, hinahawakan mo pa lang. So, yun yung specialization namin, yung Naka-gloves kayo nito. Oo, naka-gloves, naka-lab gown, ilalatag namin, tapos ililift namin yung content ng tape na yon para i-digitize. Ang galing siguro maglinis ng VHS nito. hindi na yung tracking, no? Tapos alcohol, tapos May pwesto siya sa SM. Yung pag nag-inamag na, yung lilinis na ganun ng puti. So, ibig sabihin, nare-restore pa yun kahit inamag na? Nare-restore. Na-restore nyo rin ba yung recording ng usapan ni Dobby Beams at saka ni Marcos? hindi. Pag na-archive, saan nyo ilalagay? Hindi, may archives doon kung saan Pero digital na to, no? Into Hindi, digital. kaya i-digitize yon para magkaroon ng access ang mga researchers, mga tao, historians, mga ganyan. Kaya rin nasa mga libraries yung access niyan. So, yung mga ganyan tipo para dun sa yung isa sa mga specialization na kinuha ko. Pero aside from that, going back to yung main question, hindi ako natatakot sumabak sa anong branch ng audio dahil matibay yung basics ko. Alam ko na yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, alam ko. Anong unang inupuan mo na kasama yung mentor mo na banda o yung project? Pag binimentor Live ko ba sound. sasama ka niya? Live sound. Kasi nag-umpisa naman ako sa nagtitimpla ng kape at saka nagbubuhat ng speaker. Hindi, dadaanan mo talaga lahat yun. Taka na si Ese to balang araw. So, yun. From ground up. From ground up. Kasi wala ngang formal schooling dito sa Pilipinas noon. Nung araw. Nung araw. So, yun yung try namin iayos dito sa Pilipinas. Also with other colleagues. Tulad nung isa rin ako dun sa sumulat ng curriculum ng TESDA for audio technicians Meron din course. sa TESDA. Salami Oo. making. Pero nga ang tagal pag gobyerno ang tagal mag-roll out 'Di ba? Nasulat namin 'yon panahon pa ni Noynoy. Hindi pa senador si TESDA man Villanueva. Hindi pa siya senador noon. Pero sinusulat na namin yung curriculum for TESDA. Na-out namin 'yon bago pumasok si President Duterte. Ano na ngayon? President Hindi pa Marcos siya na labas? Wala pa rin? Wala pang lumalabas, wala pang nagro-roll out kumbaga. So, So at least ando na, ambag ko na 'yun sa industriya ng audio. Ando na, may TESDA accreditation para naman ito sa mga hotel and restaurant technicians, cruise ship, casino, 'di ba? Ang dami natin ini-export na mga ganun. Hindi natin siya pansin, pero they're almost everywhere. Oo. Lahat ng events na may speaker tsaka mixer. Yes. Yun talaga yung importante in a country na maraming performers, entertainers. Yung quality ng sound importante. Meron din nasa likod. Tsaka lagi marami maingay na kapitbahay dito. Karaoke, no? Karaoke, may Tamagan. sumisigaw, may nag-aaway. payo ko sa'yo, Mark, para Ma-approve agad. ma-approve ka agad. Nay, mailagay Punta ka na. doon sa table ng iangat mo yung curriculum na yun sa Hindi, table. approved naman. Hindi, pag nasa Yun na Senate lang hearing, pag nasa Senate hearing, pag pinipindot wala, hello. Oo, ang Kasi pangit nung walang sound. sound sa Yun. TESDA. So, Puta, ganun. recently, nag-ambag kami para turuan ang RTVM, Radio TV Malacanang. So may isa kaming colleague na nagkaklase ng audio technician's course. Na ang Radio TV Malacanang, yung mga empleyado doon sa opisina na yun, under the Office of the President, nag-aaral doon ngayon. Naku, ang ganda siguro ng sound nung Sona. Oo. Sona, kaya Yan, talagang yung mga- tayo kay BBM! BBM! Sobrang ganda ng sound. Ang ganda ng sound, no? Nagre-reverb yung BBM. May naturuan ka doon na nagsabi ng, alam ko na yan. Marami, Diba, no? marami overtime. Kasi hindi lang naman dyan. Hindi lang naman sa mga PTV4, Channel 5, ABS, GMA7. Yan. Nagturo kami lahat dyan. Yung Audio Engineering Society,
which is the premier organization focused on audio technology, audio standards, tsaka education. So, yung chapter namin dito sa Pilipinas, ang advokasya kasi talaga is magturo. Turuan yung industriya, turuan yung... Wala kayong kalabang grupo. Kasi merong isa sa inyo magaling dati, tapos mahirap siya, tapos mahirap siya ng bukod na group. Tapos tinawag niya. Wala. Hindi naman nangyari. Pelikula na yan, di ba? Pelikula ba yan? Wala naman nagko-contest doon sa mga sa mga papers, researches. Kasi ang Audio Engineering Society ay international organization ng mga scientists, ng mga audio engineers, audio practitioners. Lahat yan, yung mga principles of sound, yung mga law, yung mga doon nanggaling sa mga researches na yon. So, engineers, mga ganyan. May mga papers, white papers, tawag nila. Yung curriculum niyo, ilan na yung napagraduate niyan? Rough estimate. May libo na rin. Meron naman siguro hundreds. May libo, pero siyempre hindi siya full-blown course. Hindi siya parang yung kurso na sinulat namin sa Binild na 4-year course. Hindi, ito, employed sila eh. So mga seminar lang, workshop lang. Ang modules, kumbaga. Modules yung tinuturo Pero imagine mo nga rin naman yung advantage, no? Kung yung sound na nahawak ng sounds mo ay TESDA accredited. Yung TESDA at least kung sakali. Maganda, dito sa Forerunner nga, yung pag in-install, may in-offer din si Mark na training to use the equipment. Actually, itong ginagawa natin is try before buy. Ito. Para alam na natin yung tunog, alam ba natin yung pinurchase, ayoko pala yung mic na yan. Ayoko pala yung tunog. Nabili mo na. So, proseso na naman yun. Yung isosoli mo, tapos papalitan ng bagong model na hindi magkapresyo. Hindi mabot sa 7 days yung resibo. 8 day na to, sir. Di na pwede palitan. Ako, patay. So, parang So, ang ginagawa natin is dinedemo namin or yung iba pang mas madalas na ginagawa namin is tinuturo na namin na technology-wise, which is, let's say, mixers. Yung mga mixers, lalo na yung mga digital mixers, nagkaklase kami na 1:1. Para mahawakan nila, ma-feel nila, galawin nyo to, sabay-sabay natin galawin, at i-discuss natin ano yung mga narinig nyo. Ano ang usual na palusot pag ayaw nang bumili ng pag testing, after testing? Marami naman ganun, 'di ba? Yeah, After yeah. testing ayaw nila. Sa iba bibili sa raod. May red ba nito? Meron. Tanong ko muna yung misis ko. Wala pa yung pipirma ng cheque. Nakabakasyon. Dito na yung pipirma ng check natin. Yan. Paid. Nakabakasyon. Ilang araw? 3 years. Balikan kita yung mga ganun. Balikan kita, mag-withdraw lang ako. May May ATM ba kayo dito? deposit ng 3 years. Malaking bagay yung tinuturuan ka muna talaga. Kasi kuwari, sa Raon nga, makamura ka, di mo alam yung equipment. Basta alam mo lang, buka. Tapos, ikaw na bahala mag-figure out niyan. Tapos ito yung consequences nun. Nabili mo na. Saka mo palang inaral kung paano gamitin. Mas malaki yung chance na masisira mo kakaaral. Wala pang 3 linggo, nasa service center na ulit yun. Hindi wala ka na namang ginamit. Diba? Nasubukan nyo na ba mag-soli sa Raon? Putya, saksak ang abutin nyo doon pag nag-soli ka. Yung ito, bilang lahat ito problema ng lahat ng industriya AI. Paano nyo ina-address yung, yung AI ba na napasok na rin yung audio industry? Kasi ang dami ko narinig ngayon na pwede ka nang mag-podcast ng walang tao. Oo. Script na lang. Ang para sa akin naman, ang AI is a tool. So, going back, kung alam mo yung basics mo, matibay at confident ka sa fundamentals mo, ikaw rin magtuturo dun sa AI. Di ba? So, it's a tool para padaliin yung workflow. So, for me, embrace AI and treat it as a tool na magiging colleague mo dun sa trabaho mo. Rather than kinakatakutan mo, iiwasan mo, ikaw yung maiiwanan. You have to face your fears. You have to face AI as a counterpart rather than
rather than walking away. Kasi Oo. takot mo yun eh. Di ba? Hindi. Katulad nung dati sa amin sa IT, nagsimula yung 5 years ago yung cloud. So ito naman yung wala ka ng data center, pwedeng makigamit ka na lang ng server, click na lang lahat. Sobrang dali talaga. Talagang mararamdaman mo talaga sa kumpanya niya Na malapit ka nang tanggalin. malapit ka nang tanggalin. Na parang putya. Hindi na ako kailangan nito Dati kasi ito yung yung comparison ko eh. Dati pag magbibigay ka ng 500 gig, kalahating araw mo gagawin 'yun. Ngayon isang click na lang 5 minutes mo na lang gagawin. So yung yung masisave mong time, ang dami ng pwedeng isang tao lang ang pwedeng gumawa nun. Dati 5 kayo, ngayon isang tao na lang ang pwedeng Kaya ako gumawa. na-excite ako dito sa gagawin nating improvement sa mixer natin, sa equipment. Kasi the more improvements, the more things we can do as a show. Mas madadiliin tayo mag-execute ng mga nakakatawa. Di ba? Dati, kuwari, meron tayong Kibuloy na nagsasalita. One button, maa-reply agad si Kibuloy. Parang gano'n, Or pwede natin tawagin mismo si Kibuloy dahil sa AI. Oo nga. Pwede tayong gumawa ng sariling Kibuloy. Pwede ba dati try yun? Pwede na tayo tumawag eh, di ba? Tatry ba natin, tatawagan natin Try mo nga. Si Kibuloy? Pwede ba natin tawagan yun? Tawagan mo Pwede naman natin tawagan Hindi, kahit alam mo na naisip ko lang ngayon, parang nakakatawa kasi 'di ba parang nanggaling tayo doon sa mga low quality. Ito yung talagang from Raon to Riches. Raon to riches. Ganda nun. Di ba? Ganda nun. Parang dati hindi natin iniisip yung quality ng audio hanggang sa nakapasok tayo dun sa Podcast Network Asia. Doon Naisip natin ko pa nga nakita- dati, lagi ko sinisigawan si Jib. GB, ang hina, lapit sa mic! Oo. Yun nga yung problema ko eh. Pero ngayon, nagpo-focus na tayo sa kung paano natin mas mapapaganda pa yung quality natin para dun sa mga Oo, full salamat fans. na lang sa Forerunner. Ang Forerunner na solusyonan nila yan, gumawa sila ng belt na nakakabit sa mic para hindi naaalis si GB dito. Nakadikit na lang siya doon sa mic. Yung belt binili sa SM. Lalagay niya sa batok niya, tapos nakatali sa Parang mic. yung electric pan no? Ito, nandito na si Mas. Hello, Masa. Hello? Maririnig ba natin yan? Naririnig natin. Naririnig ko, Lakasan mo si naririnig Masa. ko. Masahiro! Ay, narinig Ay, ka. Naririnig na. Oh, kamusta? Nasan ka ngayon? Okay, Oo. sige, bye-bye. Ano suot mo? Ano suot mo? Ano suot Ano suot mo? Saglit, ayusin natin yung tanong. Ha? Ano suot mo? Naka-boxers ka? Tangina, Tapos hayop. anong kulay ng boxers Ano mo? ko? Anong kulay Anong ng kulay? boxers mo? Boxers! Tangina. Medyo may mali sa audio, Tengan niya na yun. Makucure ng AI yan. Gumawa tayo ng sariling masahiro. May Japanese flag yan, yung boxers mo. Ay, Para ba? sa mga nakikinig. Yung boxer mo ba may botones sa may tite? Wala. Ito, boring. ibig sabihin, kaya na natin kumuha ng isang phone, parang phone patching. Oh, ito, tinatawagan natin. wireless. Ano mo Na ang gamit, wireless. ang gamit natin dito? Messenger lang. Oh, messenger lang. Tapos pinatch natin doon sa... Naka-wireless patch doon. Oh. Via yung platform ng Maki DLZ. Which is, tapos, through yung platform na yon, nare-record na, nasi-stream na, Isipin mo, simultaneously. Magkano ito? Magkano ito? Ang alin? Alin? Itong Si Masahiro? Mac DLC, ano yan? Yung- Maki DLZ. Saan ba? Nasa range. Anong range? Sa range, parang sa... 10 round. Nasa magkano yun? Sorry, hindi ko kabisado. Ito kasi yung mga to. Nasa 6 digits. Nandiyan pa ba si Masa? Nandito Hindi, pa, wala, nandito wala, pa. wala. Nandito pa. 68,000. May pula kayo niyan. Meron multicolor yan. Kaso wala pa yung pipirma Masaya ng na. cheque. Yung misis ko. 3 years naka-live. Hindi, isipin mo to Isipin mo isa sa atin remote. Isipin mo, nagbakasyon si... may gig sino? Pumunta sa Canada. Gig sa Canada. Yung pwede na natin Pwede siyang pa rin tawagan, siya- maging part ng episode. Na hindi malalaglag yung audio niya o yung video niya. Tsaka ang linaw, malinaw. Oh. Ibig sabihin, parang pwede na tayong mag-open para sa isa pang segment. Oo. Pwede na tayo mag-segment tayo ng mga musta ng isang top tier Patreon. Oo, Yan. Nandiyan pa ba si Masa? Andito Masa, pa, salamat Masa. Si Masa kasi nasa Japan ngayon. Oo. So,
Ang ganda na nakakausap natin si Masa anytime na. Wari, may maisip tayo na, tawagan nga natin si ano. Tawagan mo sa messenger o automatic kasama na natin siya sa... Tanong mo kung malinaw ba sa end. Malinaw ba? Ito, para malaman namin kung malinaw, mag-promote ka ng show mo. Di ba may show ka paparating? Yung Kalok-alike? Kalol-kalak? Ano? Saan yan? Saan yan? Sa Las Piñas. Sa Las Piñas. Tingnan mo. Tayo, Pwede masubukan na. mo nga tawag ka ng isang komedyante para Sige, ano natin. Sige. Sige. Salamat, Masa. Magbabay ka Salamat, muna. Masa. Bye-bye, Masa. Paano magsabi ng babay sa Japan? Ano sana? Ninat. Bye-bye. Ang ganda. Bye, Masa. O, di ba? O, tawag. Sino ang susunod na tatawagan? Si Roger. Si Roger. Si Roger nga, sige nga. Tingnan natin kung ngongo sa messenger. Baka kasi malinaw sa Para pag- tayong high school. Kaya niyo bang mag-text ng ngongo sa... Para natin na-discover yung party Oh, life. pwede. Ito pa. Ano yan? Yung magtutunog robot si... Kaya ko James. magtunog. Hindi, kaya mo... Sige Di ba nga. meron yan? Magsalita nga. Hello. Pwede ba? Eto, Ano? Robot nga. robot na ba? Ano? Hindi. May effects kasi yung system. Ay, teka. sige, mamaya na. Okay. Ayan. Ito, tinatawagan po namin ngayon dito Si si Roger. Roger. Check natin. Tingnan natin Kung sasagot. anong magandang sabihin kay Ito na. Roger. Hello, Roger. Oh, Roger, parang nasa CR ka. Tumatay ka? Hindi ka, nasa Uy, CR ka? Oy, teka. Hindi raw naka-record yung tawag. Ay, hindi ba na-record? hindi nare-record yung tawag. Ba't parang nasa banyo ka? Oo nga eh. So walang kwenta yung mga ginagawa namin kanina. Okay, tuloy yung Tuloy, ano. tuloy. Roger. Gago, may lilibre ka namin na operasyon. Oo. May nagmamasilya raw dito. Oo. Oo. Para pek-pek ka na lang. Oh, papatangkarin ka namin. Oy, may bago si Roger May bago nga. So? Hindi, may bago sa sarili niya. Ano? Ano yan, May Roger? braces na si Roger. Roger, kamusta nga? Pakinggan nyo. Ha? Ngongo na may braces. Bago yun ah. Tsaka na. Ang kami niya ng words na hindi pwedeng sabihin. Ha? Hindi nga nagpa-braces. Tanga na... Nakabawas daw na pagkangongo. Ang ina na lahat ng isi-sales talk sa'yo, yun ang sasabihin. Yun yung sinabi ng dentista. Bilhin nyo na po itong electric fan na to. Hindi, maganda yun. May Nakakabawas sinabi mo na. si Roger sa akin. Ano yung sabi sa'yo ng dentista mo? Laki ng boobs ng dentista, ano? Tumawa na. Katabi. Roger, mag-promote ka nga ng show mo. Baka may show ka. Wala na yan. Wala na yung Tapos na to. mamaya. Tapos Sa na, future oo mo, nga. yung future. Future shows mo. Kailan ba lalabas to? November 12 pa. No, may show ka ba tapos sa na yung show November? niya sa sa Meshway. Meron siya October 25 eh. Promote mo na lang yung dentista mo. Yeah. Ayun ang pangalan ng dentista mo, nakakawala ng Ngongo Dental Clinic. Ayo, maraming salamat. Siya, may YouTube daw si Roger. Maglalabas ng YouTube. Magkakaroon ng YouTube special si Roger. So medyo ano pa to itong nangyayari to medyo rusty pa. Testing pa lang. Testing pa lang naman. So yung mga Pero ito yung mga possibilities natin, di ba? Salamat, Roger. Thank you, you, Rog. Roger. Ingat ka, Rog. Thanks, Rog. tawag Isipin ka mo nga yun. kay Pope Francis. Ano ba Facebook nun? May Viber Isipin mo ka? ba mag-Latin? Hindi, pero isipin mo, di ba? Anytime you want to talk to someone, maisipan mo, kausapin natin to. Masasama na natin sila sa conversation. So isipin mo kung gaano karaming komedyante yung pwede natin tawagan just because naisip natin sila na, kwento mo nga yung nangyari kagabi. O, putya, tatawagan mo gano'n, di ba? Kahit sila Tapos Rex kukwento, dun sa Rex Navarrete. sa US, di ba? Or yung mga ka-contemporaries nyo sa Southeast Asia. Oo. So pwede na tayong mag-interview ng mga international porn stars. O ba? O yan ang gusto ko. ikaw ang masusunod sa nagkakangan na yan. Starting with Jenna Hayes. Sino ba? Kasi maganda yan eh. Ang inaalala lang ng mga partners natin pag nasa studio. Pero may lusot na tayo. Tama. Naka-audio lang naman yan. Ang galing Actually, talaga ng technology.
Salamat, Mark Lakay. Hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. The Cool Pals is brought to you in partnership with Spotify and the Pop Network Entertainment. Ha? Bago na? Yes. And if you like our show, please follow us on Facebook, Instagram, Twitter, Wala nung Twitter. X na. X na. X. And subscribe to our Patreon at our website, www.thecoolpals.com. Uy. Na-excite ako dyan. Ang kami natin pwedeng paglaro. Yung mga Patreon na binabanggit mo, tawagan na lang pwede natin natin yan. tawagan yung mga Patreon. Hindi nga, walang biro. Murahin nyo lang sa sarili nyo. Yun, shoutout kay Mon Minyosa, Clement Gil Boyco, Renel Rico, Jose Raymond Bagain, Jan Austria, Mark Christian Escoto, Candy Dolion, Kyle Mendoza, Jello Agapito, John Allen Pillas, Pedro Tison, Lianay Mackenzie, Francis Naid Matias, Amiel Cruto, John Marie Adornado, John Brenton Prescaciosa, Renzo Gugol, Paul Martin Catamora, Jarvin Amada, Mary Joy Aquino, Ryan Kenneth De Leon at si Rafael Dave Candelaria. Yan, salamat Mark. Ay, Ayun paano- pa, yung paano may pala- isa pang feature na, Ayan. ano, Sige. Ano mangyari? Kanina yan. sa mga mic ninyo. Ay, Ano ba yun? ano yung natitirang? Ano mangyari? Yung nag-effects? Paano pala mag-enroll dito sa Para Forerunner? kung kunyari may merong ayaw magpahalata ng boses. Okay, di ba? Pwede sa na mga tayong magandang gabi bayan o sa mga soko. Pwede na tayong interview ng whistleblower. Hindi, Yan, ma-upgrade yan, din yan. natin yung MMK. Oo nga, robot siya. Pwede na tayo gumawa ng robot. Sang robot, Pare, sang kapre. si Mr. M, yung sa palaging pag may immigration na chismis sa immigrant ba? May tatago na natin. Pwede na kayong mag-splook ng juicy na chismis dito. Hindi kayo makikilala. Tama. Pero, May video. at madudulas lang kami sa pangalan. Paano pala mag-enroll? Kung gusto matuto dito, Mark, sa Forerunner. Paano ang mga Punta lang kayo training? sa Facebook page ng Knowledge Center. Knowledge Center. Tapos, i-like and follow nyo lang. Kasi every now and then, meron kaming mga formulate na training and seminars dito. Usually 1 day, 2 days, 3 days, ganun lang yung pinakamahaba. Tapos, every now and then, meron din kaming podcast tulad ninyo. Pero more on audio industry insights. Ano pangalan ng podcast? Soundwaves. Soundwaves. So, audio industry insights tulad nun. Next week, usually nangyayari yun Tuesdays, Wednesdays. Next week, usapang freelance sound engineer. So, yung trabaho namin, so may interview namin yung current na sound engineer ni Ellie ngayon, Ellie Buendia, yung banda niya. Ma-interview din namin yung current sound engineer na freelance ni Moonstar 88 at saka ni Army. Ang galing. Army Basti. Pag mga ganun. musikero ka ba, you highly recommend na mag-aral sila ng sound engineering ganun or Pag musikero, oo din. Kasi ultimately babalik sa iyo yan eh. How you will produce your own sound. Oo. At kung paano mo maintindihan paano itama or paano Pipihitin, i-explain Si Andre, dun sa no? Pwede kong, tagapihit ninyo. So, Pero ganun. anong age ang pwede? Pwede na. Basta may legal hindi. hipuan. Basta may interest, basta may concept of music. May concept of hearing. Yung ganun. Wala namang certain, ako nga na-interest ako high school eh. 'Di ba? Dahil nga musikero ko. Though hindi magaling na musikero, pero na-interest ako kung paano papagandahin pa yung tunog ko. Kung hindi ko man mabawi sa skill set ng musicality, bawiin ko dun sa paano patunugin ng maayos. Nandun ka pa rin sa mundo ng music, di ba? Oo. Naku-cure ba ng audio yung pagsintonado? Oo.
Meron, ano ngayon, yung Minamute. auto-tune. Hindi, auto-tune. Oo, gamit na Auto-tune. gamit na yung auto-tune, no? Dati sila share, di ba? Yung, Siya daw unang gumamit eh. do you believe in life after love? Sintonado Yung ba mga- siya? Actually, hindi raw auto-tune Hindi, yun. diba? Hindi, sabi niya, nakita Sabi ko rin niya, yung napanood mo yung video. oo. Totoo ba yun? Hindi ko alam. Pero tingin ko auto-tune, tapos sinagad yung mga settings, kaya nagtunog parang Kakaiba. vocoder Oo. ang tawag nila doon. Tapos, yan, sila, T-Pain. may mga local artist akong Nakikita ng... Ginagamit na, chinun dahil nga, di na nila abot di ba? Or live recording Sino mga artist yan? Oh, Siyempre, hindi pwede ko na, sabihin. hindi ko na, Bawal yan. Biblip So, natin. abangan Biblip sa natin. segment na Sinun ka na ba ni Mark? Yun. From Paul Edward Espino, pamura naman sa sarili ko dahil di na ako palamunin ng asawa ko. May pambili na ulit ng laruan. From Kurt na yun, pamura naman kay Sir Ryan Rems, yung alipin kong bakal ni si Marlo Santiago. Bay, putang na mo. From Bilius, pamura ang tropa kong si Ruth, Jobel, Stevie at habulin ng mga bakal. From Job de Guzman, pamura po sa asawa ko Okay na, at yan dogs yung po ano eh, namin. Erica de Guzman, pinsan. Kimchi, and Cookie. Mahal ko kayo ni tatay nyo. From Kevin Yu, ako ang nakapag-picture sa Digicon na hindi attendee at kakagaling lang ng CR. Nag-Patreon ako para mapamura in unison. Putang ina mo! Kevin Yu. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Oh no! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.